Isa na siguro sa pinakamahal na pwede mo i-consider na klase ng phone sa ngayon ay folding phone. Kasi almost double talaga yung presyo ng mga folding phones ngayon compared sa normal na phone. Kahit pa flagship phone yung bibili mo versus dun sa folding, mas mahal pa rin talaga yung folding. Mabuti na lang talaga, meron tayong Phantom V Fold lineup sa Tecno. So ito yung kanilang second na folding phone. Ito yung Phantom V Fold 2 5G. Pero kung maalala nyo, na-review natin last September 2023, yung pinakauna nilang folding phone, ito yung Phantom V Fold 1. Okay? So gusto nating pag-usapan dito sa video na to kung anong mga upgrades or enhancements yung nakita natin dito sa pangalawa nilang folding phone compared dito sa pinakauna. At gusto ko na rin i-share sa inyo yung naging experience ko dito sa Fold 2 sa paggamit dito for more than a month. So, ginamit ko talaga to as my secondary phone at tablet na rin. Okay? Pero umpisahan natin to video na to sa unboxing. So, kagaya ng Flip 2, square na white yung box itong Fold 2. Yung unit na nandito sa atin ay itong 512GB na karst green. Pagtanggal ng sleeve, pwede na natin buksan yung mismong box. Ang una-una nating makikita pagbukas sa itong Fold 2 na nakabalot sa plastic. Noong una ko nakita itong karst green, hindi talaga ako makonvince na may pagka-green tong phone na to in any way kasi yung color niya ay naglalaro sa gray hanggang black. Pero either way, ang ganda ng pagkakadesign ng Tecno dito sa likod ng karst green na colorway. Balik muna tayo sa box. Sa ilalim, meron tayong 70 watts na fast charger, SIM ejector, USB-C to USB-C cable, at yung mahabang box na nandito sa may ilalim ay may lamang documentations at free case na merong stand sa likod. Meron din palang NFC card to sa may pinaka-ilalim. Pero if ever guys na hindi nyo trip yung ganitong colorway ng Fold 2, meron pang isa yung rippling blue. Pero yung texture naman nun ay may pagka-leather. At heads up din pala guys, yung free case na kasama dito sa Fold 2, hindi ko talaga ginamit sa almost or over a month na paggamit dito sa phone na to. Kasi hindi ko ma-feel na safe gamitin yung phone kapag ginamit ko yung case dito. Mas gusto ko siyang gamitin na ganito lang, walang case, walang kahit ano, mas comfortable akong gamitin siya everyday. So, pag-usapan muna natin yung design. Okay, so ito yung dalawa nating folding phone from Tecno. So again, ito yung 2 tsaka ito yung 1. So isa sa mga upgrades na makikita natin sa design nitong Fold 2 ay meron na ito nga yung IP54 dust and splash resistance. So may protection siya sa alikabok, lalo na dito sa may hinge niya kasi meron pa ring gap yan. Kahit sabihin natin na parang magkadikit na, may gap pa rin po yan. So good news talaga na meron na tong IP rating ngayon compared dito sa Fold 1 na walang IP rating. Okay? Tapos isa sa mapapansin nyo guys, kapag galing kayo dito sa Fold 1, mas magaan talaga. Di hamak na mas magaan itong Fold 2 sa ngayon. 299 grams itong Fold 1, 249 grams naman itong Fold 2. So ang laki ng difference nila, almost or 50 grams to be exact. At kagaya rin ng Flip 2 na na-review natin dito sa channel, itong hinge ay upgraded na rin yung durability kasi na-test daw nila to for 400,000 folds. At airspace grade yung hinge nito kaya mas matibay daw, sabi ng Tecno. At sa totoo lang guys, naniniwala ako na matibay talaga yung kanilang folding devices. At ang malaking patunay dyan guys ay itong Fold 1 kasi ginamit namin to. Actually, nagpasahan pa kami ng wife ko dito. Pagkatapos itong i-review siya yung gumamit. Tapos after siguro mga 6 months, ako naman yung gumamit para gawin tong tablet. At guys, madalas ko siyang i-unfold, i-fold kasi nga secondary phone ko to, itong Fold 1 before dumating sa akin yung Fold 2. At matibay guys, wala akong naging issue sa hinge ng phone na to. Napaka-solid talaga. Kaya ako mismo magsasabi, ang tibay, maganda yung quality ng pagkakagawa dito ng Tecno. Isa pa sa mapapansin nating difference guys ay yung nipis ng dalawang folding device na to. Kita nyo naman, napakalaki nung pagkakaiba nila pagdating sa nipis. Ayan o.
Tapos dito rin sa kabilang side, makikita nyo yung obvious na laki ng difference nila pagdating sa nipis. Pero, ewan ko, depende na lang siguro sa ating preference. Mas solid yung feels itong Fold 1 kapag ginagamit mo na. I mean, talagang, alam nyo yun, ang solid talaga. I mean, parang mas matibay siya compare dito sa Fold 2. Ang reason kung bakit natin mafe-feel yun ay dahil pantay na pantay yung bawat side nitong Fold 1. Ayan, pantay na pantay talaga. Pantay din naman dito, pero ang gusto ko lang i-point out guys, meron na kayong makikita na curvature dito. Yung ba yung tawag doon? Basta may curve na siya sa bawat edge niya. Compare dito sa Fold 1 na flat talaga. At malaking tulong yun guys para mas maging madali sa atin na i-unfold etong phone na to. Kasi dito sa Fold 1, nahihirapan talaga ako na i-unfold to kung minsan kasi walang gap dito sa kanyang mga sides. Ano, kaya ang hirap talaga. Minsan dumudulas pa yung daliri ko bago ko siya ma-open or ma-unfold. So, isa yun sa mga feeling ko malaking design upgrade dito sa Fold 2. Tapos itong Fold 2, mas madali siyang i-freestand or parang itupi as a laptop compared sa Fold 1. Mabuti na lang dito sa nakuna natin, nakatayo pa itong Fold 1 ko. Pero paminsan-minsan or mas madalas, hindi ko talaga to nagagawa sa kanya kasi mas mahirap sa kanya na tumayo or itupi na parang laptop compared dito sa Fold 2. Pagdating naman sa Bluetooth, 5.3 na yung version natin dito sa Fold 2. Dito naman sa Fold 1, 5.2. So may upgrade din tayo. Tapos, dito sa Fold 1, yung ating Wi-Fi ay Wi-Fi 6. Dito naman sa Fold 2, Wi-Fi 6E. So, madaming upgrades sa tayo sa design factor pa lang. So, para sa akin guys, overall, kung pag-uusapan natin yung design ng dalawang folding device na to, mas gusto ko overall itong Fold 2. So, reminder lang guys, nagamit namin tong Fold 1 for more than a year. Pero, mas nasatisfy ako sa design nitong Fold 2 nung ginamit ko na siya. Ngayon, pagdating naman guys sa display, dito sa kanyang cover screen, same na same pa rin sa Fold 1. Meron tayong 6.42-inch LTPO AMOLED, 1 billion colors, 120Hz yung refresh rate, tapos yung kanyang protection ay Corning Gorilla Glass VIC 2. So, same na same, almost yung specs sa Fold 1. Ang malaking difference lang na ginawa dito ng Tecno sa Fold 2 pagdating sa cover display ay yung kanyang peak brightness. Sa Fold 1, 1,000 nits yung ating peak brightness, pero dito sa Fold 2, 1,600 nits na yung peak brightness. So, mas maganda itong gamitin outdoor. At pagdating naman guys dito sa display kapag naka-unfold, same na same din sa Fold 1, 7.85-inch LTPO AMOLED, 1 billion colors, at 120Hz din yung refresh rate. At isa pa sa mga upgrades na ginawa ng Tecno dito sa Fold 2 ay yung pag-lessen nila sa crease. Meron pa rin guys, ulitin ko, meron pa rin tayong crease dito sa Fold 2. Wala pa pong AMOLED display sa ngayon na pwede nating mabili na wala pong crease kapag pino-fold. Meron pa rin po yan. Ayan. Pero, compared natin dito sa Fold 1, mas malala po yung crease dito. Kita nyo naman. Diba? Mas obvious na obvious. Ayan. Compared, again, dito sa Fold 2. Diba? Mas lessen na siya. Mas maliit na. Ayan. So, isa yun sa mga magiging reason kung bakit may enjoy natin ang paggamit dito sa ating Fold 2. At kagaya sa Fold 1, ganun pa rin ang ating wide find security, level 1 pa rin. At yung ating max playback resolution ay Full HD pa rin. So, puntahan natin saglit yung kanyang display settings. So, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4 options para sa screen refresh rate setting. So, pwede natin siyang i-lock to 120, 90, or kung gusto natin makatipid sa battery, 60Hz. Pero palaging naka-auto switch yung aking Fold 2. At kung titingnan natin dito sa testufo.com, makikita nyo na, ayan, ano naman siya, responsive naman siya kapag tinatouch natin, 120Hz. Pero kapag hindi na natin ginagalaw yung display, bababa naman siya to 60Hz or 60 FPS. Yan, hintayin lang natin. Ayan, buwababa na siya. Diba? So, malaking tipid sa battery kapag naka-auto switch lang tayo.
Ngayon pagdating naman guys sa performance, Android 14 na tayo out of the box. At meron promise yung Tecno dito na up to 2 major Android upgrades. So aabot to hanggang Android 16. iOS 14 Fold, yung kanyang skin, 12GB ang ating RAM at 512GB naman yung ating internal storage. At yan isa pa sa malaking improvement na makikita natin dito sa Fold 2 compared sa Fold 1. Kasi itong Fold 1 ay Android 13 nung i-release at hanggang sa ngayon guys, 2025 na Android 13 pa rin. So wala talagang na-promise yung Tecno dito na major Android upgrade. Pero at least itong Fold 2 hanggang Android 16. Yan ang promise ng Tecno. So may assurance tayo na makakatanggap to ng maraming Android updates compared dito. Meron pa rin to natatanggap ng mga security patches. Pero pagdating sa major Android upgrade, wala po. Hanggang Android 13 lang siya hanggang sa ngayon. So malaking peace of mind yung meron tayo dito sa Fold 2 na matagal-tagal talaga nating magagamit. At ang isa sa malaking changes guys or upgrade na nakita ko sa iOS 14 Fold na meron tayo dito sa Fold 2 ay yung tinatawag nilang Global Taskbar. So kapag nag-open tayo ng application, meron na tayo dito ng taskbar. Meron din tayong parang application menu or button dito sa may pinaka-left side. Tapos yung ibang apps nandito sa baba. So for example, meron tayong in-open application. Pinutin lang natin tong Chrome. Kung gusto natin bumalik sa settings, meron din. Diba? Mabilis lang. Ayan. Pindot-pindot lang tayo. Makakabalik na tayo dun sa application na gusto natin. Tapos, pag in-open natin halimbawa yung isang application, itong Chrome, gusto nating mag-multitask, gusto natin mag-open ng isa pang application, pilitin lang natin itong menu. Ayan. Tapos, pili lang tayo ng isang application na gusto nating i-open sa kabilang side. So, hahatiin natin yung display. So, press and hold lang natin isang application. Tapos ituro natin kung saang side natin gustong ilagay. So halimbawa dito sa may left side, ayan, dalawang application na yung mau-open natin. At andito pa rin yung taskbar. So malaking tulong talaga siya. At marami pa tayong makikitang mga enhancement sa iOS 14 Fold na skin dito sa Fold 2. Pero puntahan natin isa sa malaking issue na nakaharap nitong Fold 2. Kasi yung kanyang chipset ay Dimensity 9000 Plus. At don't get me wrong, powerful yung chipset na yan. At kasama pa rin sa MediaTek flagship family, yung Dimensity 9000 Plus. Ang problema natin guys, yan din yung chipset dito sa Fold 1. So same na same sila ng chipset. At medyo nakaka-disappoint talaga yan, lalo na sa maraming tao. Kasi syempre, Fold 2 yung pangalan nito. So dapat lahat bago. Lalong-lalo na yung chipset. Pero hindi nila pinalitan. At wala akong may provide sa inyong answer from Tecno tungkol sa bagay na yan. Pero, oo, medyo nakaka-disappoint. Mas maganda siguro ang pinangalan dito ng Tecno para walang issue, alam niyo yun, ay Tecno Phantom V Fold Pro or XL, something ganun. Pero 2, yung pinangalan nila. So, ibig sabihin, magkaiba sila dapat kung tutuusin. Pero, yun nga, pagdating sa chipset, parehas lang. Pero, maliban sa chipset, marami na tayong upgrade na makikita dito sa Fold 2. Pero, tingnan muna natin yung Antutu score, kung optimized na ba yung Dimensity 9000 Plus dito sa Android 14. Okay, so ito guys yung ating Antutu score kapag naka-off yung MEMFusion or virtual RAM dito sa Fold 2. 958,618. So, tingnan naman natin yung score dito sa Fold 1 kapag naka-off yung MEMFusion. Ayan, 1,164,220. So, ayun. Mas maganda pa rin yung score dito sa Fold 1. So, at masasabi talaga natin na mas optimized pa rin yung Android 13 dito sa Dimensity 9000 Plus sa Fold 1 compared dito sa Fold 2. Pero syempre, darating naman yung time na mas ma-optimize ng Tecno yung Android 14, iOS 14 Fold na skin dito sa Dimensity 9000 Plus. Okay, so tingnan naman natin yung score nila kapag naka-on yung MEMFusion. Okay, so parehas tumaas guys. Dito sa Fold 1, 1,173,000 na yung score niya. Dito naman sa Fold 2, 1,147,000 naman yung nakuha natin. So, malaki-laki yung upgrade ng performance or jump sa performance kapag ginamit natin yung MEMFusion. At yun pa isa sa malaking difference ng dalawang
folding phone na to. Itong Fold 2 up to 12 gigabytes yung memfusion na pwede natin gamitin. Dito naman sa Fold 1 hanggang 9 gigabytes lang. Ngayon pagdating sa mga camera, yung kanyang main shooter ay 50 megapixels na merong OIS, meron pa rin siyang 2x optical zoom na 50 megapixels, meron din siyang ultra-wide na 50 megapixels. So lahat ng camera dito sa likod ay 50 megapixels na sa ngayon. At isa sa malaking upgrade na nakita natin dito ay yung ultra-wide kasi sa Fold 1, 13 megapixels lang. Yung selfie camera naman or mga selfie camera dito sa ating Fold 2 ay parehong 32 megapixels na sa ngayon. Sa Fold 1, yung ating selfie camera kapag unfolded ay 16 megapixels lang. So may upgrade ulit. Okay, so dito tayo sa last part, yung battery performance ng Fold 2. So, comparison lang guys itong Fold 1 ay naka 5,000 mAh na capacity at 45 watts naman yung charging speed. At in-upgrade yan dito sa Fold 2. Itong Fold 2 ay naka 5,750 mAh na sa ngayon. At 70 watts yung charging speed niya. Tapos, meron pa siyang 15 watts na wireless charging. So, on paper guys, talagang ang laki ng in-upgrade dito sa Fold 2. At considering na ang nipis or mas manipis itong Fold 2, nakakabilib talaga. Tapos guys, pagdating sa screen on time, 8 hours and 54 minutes yung nakuha natin dito sa Fold 2. Samantalang nasa 6 hours plus lang yung nakuha nating SOT nung tennis natin nung una yung Fold 1. Pero in real life usage guys, grabe yung performance ng dalawang folding phone na to. For example, itong Fold 1, kapag ginamit ko siya ng tuloy-tuloy for about 2 hours, mas lamang yung unfolded siya as tablet. Ginagamit ko siya as tablet for sunod-sunod na 2 hours or tuloy-tuloy na 2 hours. Ang nababawas lang sa akin ay 5 to 10% na battery. Tapos dito naman sa Fold 2, ang nababawas sa akin ay 10 to 15 hours. So mas maganda pa rin sa real life usage itong Fold 1 kasi mas optimized na to compared dito. Pero hindi pa rin masama yung battery life na na-experience ko dito sa Fold 2. Panalong-panalo pa rin siya. At considering na mag-upgrade pa yung operating system niya, marami pa siyang matatanggap na upgrades or software updates, gaganda pa talaga yung battery performance ng Fold 2. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Tecno Phantom V Fold 2. At masasabi ko guys na ang dami talagang upgrades. Kung ikukumpara natin dito sa Fold 1, ang daming enhancement, ang dami nilang na-correct. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, naiwasan siguro yung issue kung hindi 2 yung ipinangalan nila dito sa Fold 2. Sana, kagaya ng sinabi ko kanina, Pro or Max or XL na lang yung dulo para, alam mo yun, walang usapan. Pero dahil 2 yung pinangalan nila, yun talaga yung malaking issue na kakaharapin ng Tecno kasi same lang yung chipset. Pero kung pag-uusapan guys yung performance, overall, yung durability, walang question guys. At ako na mismo yung magsasabi sa inyo na maganda yung quality ng folding phone ng Tecno. At kung naghahanap kayo ng folding phone sa ngayon, please consider nyo muna yung Tecno Phantom V Fold 2. Kasi ang ganda talaga ng phone na to.
Ang ganda ng performance. Yung camera, acceptable na para sa isang folding phone. Hindi ko sinasabi na flagship level yung quality, sobrang ganda. Hindi ganun. Acceptable yung quality ng mga photos at videos na makukunan dito sa Fold 2. Tapos yun nga, yung performance okay, yung design overall maganda rin, yung UI experience maganda rin. So para makatipid kayo, consider nyo muna itong Tecno Phantom V Fold 2. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. Kung nakatulong, please hit the like button below. Mag-subscribe ka na din. At siguraduhin mo na mag-comment ka muna bago ka umalis. So yun muna guys, para sa samot sa aking unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.